Nakakainis lang. Sa iba napakabait niya. My gosh, lahat ng taon tinanong ko na nakakakilala sa kanya, puro kabaitan niya ang ipinagmamayabang sa akin, pero kapag akong kaharap, hindi ko makita ang kabaitang sinasabi niya. Ang unfair niya. And the hell, sinasabi niyang busy siya. Busy sa pakikipaglandian ng ganito kay Aga. Halos mag-iisang buwan na ako nagtitimpi sa'yo, Tres. At hindi mo gugustuhin kapag napikon ako. Madiin ang bawat salita ko para madaman niyang hindi ako nagbibiro. Bakit? Kapag nasagad ang pagtitimpi mo, pasasabugin mo ang building ko? And please, stop calling me Tres. We're not close. Ouch. Tagos. Double kill. Pero handa na ako sa mga ganyan simula na magpasya akong ligawan siya. Hindi ko lang papasabugin itong building mo. I can do more than that. At hindi mo gugustuhin na makita ang kakayahan ko. Huwag mo kong sagarin. Ngumisi ako, saka lumapit ulit sa kanya. Sa totoo lang gusto ko ng kalad ka rin na babaeng hanggang ngayon nandito pa rin, pero saka na, kapag sumobra na siya. Humalik ako sa pisngi niya. Always take care, okay? Eat on time. Huwag ka magpapakapagod masyado. Baka magkasakit ka. Sa baba lang ako magtatrabaho. Malambing na sabi ko at agad ding lumayo sa kanya bago pa ako matulak. I will miss you, for sure. Bye-bye. Mahal kita ng higit pa sa salitang mahal kita. Ngumiti ako bago tuluyang umalis. Nawala lang ang ngiti ko na makalabas na sa office niya. Pasimple kong pinahid ang luha ko na mabilis na nagsilabasan sa mga mata ko. Hangya, ang tapang-tapang ko kapag kaharap siya pero palagi akong ganito kapag nakatalikod na. Nasasaktan talaga ako sa pakikitungo niya sa akin. Okay ka lang po ba, ma'am? Narinig kong boss ni Rico kaya inihanda ko ang ngiti ko paglingon ko sa kanya. Ha? Ayos lang ako. Napuwing lang ng konti. Natatawang sagot ko. Hindi ko na malayang nakalapit na siya sa akin. Umakbay ako sa kanya at ngumiti. Tara, samahan mo ako mag-breakfast. Gutom na ako eh. Sige. Rico, yung mga papeles na pinapaayos ko sa'yo. Halos, mapatalon kami pareho ni Rico dahil sa malakas na sigaw ni Intoy ko at ang malakas na pagsara ng pinto sa likod namin. Bumaling ako kay Rico at kita kong namumutla na siya. Sa pag-ibig, hindi basehan kung sino ang babae o lalaki. Kung sino ang dapat na manligaw o dapat ligawan. Dahil ang mahalaga ay kung gaano katatag ang pagmamahal mo para ipaglaban ng isang bagay kahit hindi sa'yo. My dear listeners, hindi porket babae ka, hindi ka na pwedeng magpahayag ng damdamin mo para sa isang lalaki. Pwedeng-pwede, ngunit kailangan may lakas ka ng loob at tatag ng damdamin. Dahil hindi biro ang maghabol sa taong hindi ikaw ang gusto. Masakit na nga sa puso, masakit pa sa bulsa. Nakangiti ako habang panay ang salita ko sa harap ng microphone. Nakahawak ako sa heat seat na suot ko. Feel na feel ko ang pagbibigay ng advice dahil damang-dama ko pa rin hanggang ngayon yung kirot sa nangyari kanina. Hindi man niya lantarang sinabi na ayaw niya sa akin, ay basang-basa naman iyon sa kilos niya. Ang sakit ma-reject. Thank you for listening. I am DJ Inday, ang pinakamagandang Inday sa balat ng lupa. The next song requested by one of our listeners titled Malaya by Moira De La Torre. I-play ko ang kantang iyon bago ako tumayo sa kinuupan ko at lumabas ng station. Tapos ng ere ko kaya pwede na akong umalis, total maghapon na rin naman. Napabuntong hininga ko habang papalabas ng building. Natigilan ako sa pagsampa sa motor ko nang makita ko si Rico na pumapara ng taxi. Nagtaka ako kung bakit may dala siyang kahon. Naglakad ako papalapit sa kanya bago pa man siya makaalis. Rico! Tawag ko. Lumingon siya at doon ko nakitang namumula ang mga mata niya. Ano nangyari sa'yo? Umiyak ka ba? Nag-iwas siya ng tingin. Wala po, ma'am. Hindi ako kumbinsido sa sagot niya kaya pinaharap ko siya sa akin. Bakit may dala kang gamit? Yumuko siya at pilit pa rin umiiwas. Parang alam ko na kung bakit may dala siyang gamit pero gusto ko pa rin kumpirmahin kung tama nga ang hinala ko. Rico! Inis na tawag ko sa pangalan niya. Fired na po ako. Nagalit po sa akin sa sir kaya tinanggal niya ako. Napipilitan niyang sagot. Tinanggal ka? Dahil ba yun sa nangyari kanina? Hindi ko na itinago ang galit ko. Nalate po na ilang minutong papeles na hinihingi niya kaya po nagalit siya. Sabi niya pa. Hinila ko ang kamay niya at naglakad akong pabalik sa loob ng building. Hindi na kami tinanong ng guard dahil alam niyang dito kami nagtatrabaho. Ma'am, saan niyo po ako dadalhin? Nagpumiglas siya pero hindi ako nagpatinag. Basta, sumama ka sa akin. Hindi tamang ginawa niya.
Hanggang sa makasakay kami sa elevator ay hindi siya nagsasalita at ramdam na ramdam kong tensyonado siya. Samantalang ako hindi mapigilan ng galit. Kanina nagawa niya kaming sigawan sa maraming tao. Tapos ngayon naman, sinasante niya ang isang taong walang ginawa kundi pagsilbihan siya. Kahit ako hindi ko alam kung bakit bigla-bigla na lang siyang nanigaw kanina. Ang alam ko ay ni minsan hindi siya nagtaas ng boses sa mga empleyado niya. Tapos, ilang minuto lang na nalit ang papeles na hiningi niya kay Rico, tinanggalan na agad niya ng trabaho. Ayos lang sana kung hindi ko alam na mahabang pasensya niya. Nakaka-stress. Muli kong hinila si Rico nang bumukas ang elevator. Tulad kanina ay pinagtitinginan kami pero wala akong pakialam lalo ngayong galit ako. Diyan ka lang at huwag kang aalis. Bilin ko sa kanya bago ko pabalibag na binuksan ang pinto ng office ni Third. Hindi ko siya intoy ngayon dahil galit ako. What the hell? Don't you know how to knock? Natigilan ito na makita ako. Mukhang abala siya sa napakaraming papeles na nasa harapan niya. What are you doing here? Tanong niya habang salubong na naman ng mga kilay. Bakit mo tinanggal sa trabaho si Rico? Masama ang tingin ko sa kanya. Kailan pa nagkaroon ng karapatan ng isang empleyado na questionin ang desisyon ng boss niya? Ngayon lang. Hindi ka ba nag-iisip? 5 taong nagtrabaho sa'yo yung tao tapos sa simpleng papeles lang, mawawalan siya ng trabaho? Ganon kayo ka-close? Dapat ang pagsasante ko sa kanya umabot sa iyo at ang naging dahilan? Bakas ang sarkastiko sa boses niya. Napahilot ako sa sentido ko. Hindi ka ba naaawa na baka nangangailangan ng pera yung tao? Tinanggal mo. Malay mo naman na may ginawa siyang mahalaga kaya na-delay ng ilang minuto ang papeles na hinihingi mo. Tumutango siya pero irita naman ako. Mukhang irita din ako sa kanya ngayon. Hindi porkat patay na patay ako sa kanya ay palalagpasin ko ang ganito mga pagkakataon. May ginagawa siyang iba? Nagkipaglandian sa'yo? Mahalaga nga naman ang paglalandian niyo. Asik niya. Napamura ako. Shit! Naglalandian? Makikipaglandian lang ako kung ikaw ang kalandian ko. Galit kong ani dahil ngayon ko lang nalaman na matigas pala ang bungo niya. Sasabihin mo sa akin yan pagkatapos ng nakita ko kanina? I'm not stupid. Ibinalik niya ang atensyon sa trabaho niya na mas lalong nakadagdag sa iritasyon ko. Yes, you are. Hindi ba stupidity ang tawag sa ginawa mo? Napakababaw lang nun kumpara sa 5 taong paninilbihan niya sa'yo. Galit na ani ko at malalaki ang hakbang na lumapit ako sa kanya para kunin kung ano man ang pinagkakaabalahan niya. Sa 5 taon na yun, sobra-sobra ang sweldo niya, kaya wala kong dapat na ikakonsensya. Pagmamatigas niya. You're unbelievable. Hinampas ko ang table niya kaya tumingin siya sa akin na nanlilisik ang mga mata. Huwag mo akong sinisigawan. Baka nakakalimutan mong ako ang boss mo dito. Padabog kong hinubad ang heels ko at binato sa kanya. Napapadyak ako dahil nasalo niya iyon. Hinubad ko rin ang isa pa at gigil na ibinato sa kanya pero nasalo na naman. Ngumisi ang gago. Napakagago mo. Ngayon hindi na ako naniniwala na mabait ka tulad ng sinasabi nila. Dahil walang mabait na walang awang magsasisante sa isang empleyado. Wala namang ibang ginawa kundi sundin ka. Sigaw ko. Ayaw niyang sinisigawan siya pues gagawin ko lahat ng ayaw niya. Hindi ako mabait, lalo na kapag ikaw ang kaharap ko. Pangaasar niya. Gago. Nagkibit balikat siya. Inlove ka sa gagong ito. So meaning, gaga ka. What the? Tinawag niya akong gaga? Alam ko gaga na ako since birth pero hindi ko expected na tatawagin niya akong ganun. Anong itinawag mo sa akin? Kulang na lang kumuwala ang mga mata ko sa panlilisik sa kanya. Nakakainis. Gaga? Tumawa pa siya. Gaga ako ha? Pues, ipapakita ko sa iyo kung gaano ko kagaga. Sa isang iglap lang, ay nasa harapan niya ako. Walang pag-aalilangan akong kumandong sa kanya paharap at hinawakan ng kwelyo niya. Napangisi ako nang ang mga mata naman niya ang manlaki. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ko kagaga. Nang gigigil kong kinagat ang labi niya. Itinulak niya ako pero mas lalong humigpit ang pagkakayakap ko sa leeg niya at ang mga hita ko ay pinulupot ko sa bewang niya. Who cares kung mukha kong tuko sa posisyon namin? Galit ako sa kanya. Napapadaing siya pero hindi ko pinansin iyon. Sinasakal ko siya habang kinakagat ng paulit-ulit ang mga labi niya. Inalayo ko sandali ang mukha ko. Napatawa ko na makitang napakasama na ng tingin niya sa akin tapos nagkalat na sa bibig niya ang pula kong lipstick. See? Kung gaano ako kagaga?
Kinindatan ko siya. Mahigpit niyang hinawakan ng bewang ko para alisin ako sa pagkakakandong sa kanya pero hindi ako nagpatinag. Malakas ako dahil na rin sa isa akong agent at sanay ako sa puwersahan. Bumaba ang labi ko sa leg niya at doon naman siya kinagat. Panay ang mura niya kaya mas lalo ako natatawa. Ouch! Ang sakit! Ang gaga mo talagang babae ka! Daing niya. Gaga ako, di ba? Mariin ko siyang kinagat sa kanyang parte ng leeg. Natigil siya sa pagpalag kaya ngiting tagumpay akong tumingin sa kanya. Masamang masama na talagang timpla ng mukha niya. Hinahamon mo ko, kaya walang sisihan. Mula sa seryosong mukha ay dahan-dahang umangat ang sulok ng mga labi niyang pulang-pula na. May nabuong mapaglarong ngiti sa labi niya. Nanlaki ang mga mata ko nang maramdamang may bumubukol sa kinauupan ko. Napatingin ako doon at lihim na napamura na makitang zipper niyang nagtayo na ng tent. Langiya, bumaling ako sa kanya at bakas na sa mga mata niyang pagnanasa. Lagot na, nagalit nga. Ako man tatayo na ako para makaalis sa kandungan niya pero ipinulupot niya mga braso niya sa bewang ko. Oops, wait a minute. Tatapusin natin ang sinimulan mo. Nakangising sabi niya. Ayoko! Tali ko at nagpumiglas pero hindi niya ako pinakawalan. Itinulak-tulak ko ang dibdib niya. Ang tigas, kaso natatakot ako sa gagawin niya. Kahit gaga ako at madumi ang bibig, ay virgin pa ako. Malakas lang naman ang loob ko sa ganitong bagay kapag joke-joke lang pero takot ako sa totohanan. Anong ayaw mo na? Hindi pa nga tayo nagsisimula. Pinalambing niya ang boss niya kaya napalunok ako. Ibang-iba ang aura niya ngayon kaysa sa aura niya kapag kaharap ang iba o kapag kinukulit ko. Rape! Rape! Ginagahas ako! Panay lang ang tili ko. Ramdam na ramdam ko pa rin ang bukol sa kinuupan ko na parang mas lalong lumaki. Nagtaasan na lahat ng balahibo ko sa katawan. Trespassing ka, kaya walang maniniwala sa'yo. Pananakot niya pa. Tatigilan ako sa pagpupumiglas. May pilit na ngiti sa labi ko na tumingin sa kanya. Nakataas ang kilay niya habang nakangisi pa rin. Ano? Pakulan mo na ako, please. Kahit tawagin mo akong gaga. Kahit kailan mo gusto, basta pakulan mo na ako. Pakausap ko. Para kung maamong tupang nakikiusap sa kanya. Kapag kasi nagmamatigas ako, mas lalo siyang mga asar. Kaya sa mahinhin na paraan ko siya dadaanin. Kanina para kang tigre. Tapos ngayon, bigla kang umamo. Nagsisimula ka ng gulo tapos sa atras ka naman pala. Nagiwas ako ng tingin dahil sa hiya. Alam mo, joke-joke lang naman yun kanina kaya pakulin mo na ako. Pagpupumilit ko, in a mahinhin way pa rin. Hinawakan ko ang mga braso niya at lihim na inilalayo sa akin ang katawan niya. Kasi yung dibdib ko ay malapit nang dumikit sa dibdib niya. Kinagat mo ako sa labi, tapos sa leeg. At alam ko mag-iiwan yun ng marka. Tapos sasabihin mo, joke-joke lang? Gaga ka nga. Seryoso na mukha niya. Yung mukhang gwapo pero nakakatakot naman. Hindi ko na pinansin ang pagtawag niya sa akin ng gaga kahit nagsimula na naman ako mainis. Mamaya na lang ako gaganti kapag wala na ako sa ganitong sitwasyon. Pagagalingin ko na lang ulit. Parang tangang sabi ko. Ngumiti ako sa kanya habang pumipikit-pikit at ipinapakitang eyelashes ko. Gaga, paano mo gagawin yun? Taas kilay na tanong niya. Ay, nandun pa rin yung bukol. At hindi ako mapakali dahil tumatama yun sa pangupo ko. Nakakatakot. Pakulan mo na ako. Paglalambing ko. Gusto kong umuwi dahil ang landi ng boses ko. Inilapit ko ang bibig ko sa namamaga niyang labi at dahan-dahan na dinampian ang halik. Ilang ulit kong ginawa iyon. Wala ka na, para makalis na ako. Pagkausap ko sa labi niya habang kinikintalan ng magagaan na halik. Ngayon palang nagsisisi na ako. Hindi ko na uulitin ito. Naramdaman ko mas lalong humigpit ang pagkakayakap niya sa bewang ko. Huwag kayong magmamarka, okay? Pagkausap ko rin sa pula-pulang marka na nasa leeg niya. Hinahaplos-haplos ko yun para mawala. Kinakausap ko sila dahil ika nga lahat ng problema na susolusyonan kapag dinaan sa magandang usapan. Bumalik ang tingin ko sa mukha niya at napangiti ako na makitang nakapikit na siya habang nakasandal ang ulo sa swivel chair. Dahan-dahan kong tinanggal ang braso niya sa bewang ko pero ayaw talaga. Huwag kang malikot. Asik niya. Langiya. Dahil sa inis ko sa kanya itinampal ko ang noon niya kaya napadilat siya.
Ang tigas talaga ng bungo mo. Kinakausap ka na maayos, ayaw mo. At kapag kinakausap ka na hindi maayos, ayaw mo rin. Aba, lokohan ba to? The tiger mood is on. Tumawa pa siya. Nanlaka ang mga mata ko nang siya naman ang kumagat-kagat sa labi ko, pati na sa leeg. Second person over voice. Abala ko sa pagbabasa ng mga papeles na kailangan pirmahan, base sa nagustuhan ko at sa hindi. Napangiwi pa ako nang maramdamang may pawis sa noo ko. This is Grace's fault. Nang dahil sa kanya ay may scarf ako sa leeg para takpan ang mga marka ng mga kagat niya kahapon. Kung pumapato lang talaga ako sa babae, matagal ko na siyang sinakal. Napailing ako sa iniisip ko. I know I can't do that. Kahit gaano ako kagalit o kairita kapag babae, ay hindi ko kayang saktan. I love my mom, my sister-in-law, and my niece. So that's why. Hindi nakakagwapo at nakakadagdag sa pagkalalaki ang pananakit ng babae. Yo, Kuya Kuntigang. Bumalik ako sa pintuan ng opisina ko at doon nakita ang nakangising si Fifth. One of my brother. Mahilig. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Naglakad siya papalapit sa akin habang may yakap-yakap na libro. Hindi yun ordinaryong libro dahil as usual ay konektado sa kahiligan niya. Hubot-hubad na babae ang nasa cover noon at mukhang proud na proud siyang iharap iyon sa kung sino mang madadaanan niya. Well, naboard kasi ako kaya dinalaw kita. You know naman na madali kitang mamiss, di ba? Sagot niya, sabay halakhak. Napapailing ako. You're hopeless, bro. Hopeless? Ako? Oh, come on. Araw-araw ko nadidiligan kaya palaga ako namumukadkad. Whatever you say, just shut up. As you can see, I'm busy. Asik ko. Natatawa lang siyang umupo sa visitor's chair na nasa harap ko. Napamura ako nang bigla niyang hilahin ang scarf na nasa leeg ko. Hingiya. Kuya, what with this black scarf? Sumali ka na ba sa federasyon ng mga bakla at bumaliktad ka na ng tuluyan? Walang Miller na mahilig sa saging. Puro mani ang mga hilig natin. Tada niya pero napaawang din ang labi at nanlaka mga mata nang mapatingin sa leeg ko. Oo, chikinini. Kago, kiss mark hindi chikinini. Ang dumi ng bibig niya kapag gumagamit ng mga salita. Tarantado, chikinini yan kuya. Humagalpak pa siya ng tawa. Akala ko talaga saging na ang gusto mo. Mabuti naman at mani pa rin. Sino may gawa niyan sa'yo? Umiling ako. None of your business. Ano ba ginagawa mo rito? Mas lalong lumapad ang ngisi niya at itinaas baba pa ang kilay niya habang nakatingin sa akin. Yun nga sabi ko kanina. Naboard ako kaya nandito ako para magbasa. Pumunta ka dito para magbasa? Bakit hindi ka nalang umuwi sa bahay at tumulong kay mommy? Ibinalik ko ang atensyon ko sa pagperma dahil kapag siya ang kaharap, alam kong puro kalokohan lang ang dulot niya. 245 different sex position. Pagbabasa niya, naagad ko rin kinatingin sa kanya. Hawak na niya ngayon ang dala niyang libro at nakaharap pa sa akin ng cover kung saan ang babaeng walang itinago sa katawan. Really? 245? Don't tell me lahat yun nagawa mo na sa mga babae mo. Hindi makapaniwalang tugon ko. Nagtaas siya ng noo na para bang dapat na ipagmalaki ang isasagot niya. Actually, tapos ko na to lahat. Nare-review ko na lang. Baka may nakaligtaan ako para magawa ko na rin. Pakul na sagot niya. Bro, baka magka-HIV ka naman sa pinagagagawa mo. Malinis ako. I don't do sex without protection. Kahit naman palang matigas ang ulo ko sa taas at sa baba, nag-iisip naman ako. Nakangiwi akong tumitig sa kanya at napailing na lang sa huli dahil kahit naman anong sabihin ko, hindi na siya magbabago. I don't have any idea why he's like that. He likes having sex with girls in anywhere he want. Walang pinipiling lugar. Kung makangiwi naman to, seryoso ko at itong pinagkakaabalahan ko ngayon. Nag-iisip ako ng ilang posisyon na wala dito. Gusto kong gawing 1,000 sex position. Pagmamalaki niya. Puro na lang sex ang laman ng isip mo. Sinamaan ko siya ng tingin pero nakangisi lang siyang bumalik sa pagbabasa sa malakas na paraan. Romeo, mura ko sa kanya dahil hindi ako natutuwa sa mga lumalabas sa bibig niya. Stop it. Kung magbasa ka sa tahimik na paraan dahil nakakastorbo ka. Saway ko dahil hindi ako makapag-concentrate sa mga papeles ko. I know what he's talking about, that cowgirl position thing.
Hindi ko man ipinangangalandakan sa kanila pero nagawa ko na iyon with some girl na naikama ko. Well, I'm a guy. I have needs. And sex is normal. Lalo kung gusto rin naman ng mga babae. I'm not innocent because I'm a Miller. At lahat kami magkakapatid ay iisa ang gawain, though hindi bulgaran tulad ni Fifth. Natigil lang ang ganoong habit sa lahi namin kapag na-in-love ko, no? But I don't believe it. Kahit proven and tested na kung gaano ka-loyal, faithful si Daddy at sa iba pa naming kamag-anak sa mga asawa nila, hindi ako naniniwala kasi hindi rin naman ako naniniwala na magmamahal ako. Like head over heels with a woman. Not my thing. For me, love is curse. May iba ko, kuya. Kuya, nag-sex na ba kayo ni Bayaw? Biglang baling niya sa akin. Napaubo ko dahil pakiramdam ko'y nasa mid ako kahit na wala naman akong iniinom o kinakain. Musing ko. Yung bunganga mo, hindi na ako natutuwa. Asiko at ramdam na ramdam ang inis sa boses ko. Mababang pasensya ko pero hindi ko gusto ang ganoong mga bagay. Ayoko sa lahat yung pinag-uusapan ng kahit na sinong babae sa ganoong paraan. It's about sex. At kahit mababang uri ng babae ang mga kasex ko, hindi pa rin tama na pag-usapan kasi pribado ang ganoong mga bagay. Sorry naman. Agad niyang hingi ng patawad habang napapakamot pa sa batok. Alam mo, ayoko ng babastos ng babae. Kahit na pagtatanong lang, basta tungkol sa sex. Yes, I do them. Pero hindi ko yun ipinagkakalat at dapat ganoon ka rin. Seryoso kong tugon sa kanya. Nasarapan ka na nga at nakarao sa hilig mo dahil sa kanila. Kaya hindi makatarungan kung susuklian mo sila ng kabastusan. Okay. Ang hot mo naman. Kalma lang. I know, I'm hot. Sabat ko. Napaka-uwi mo, kuya. Tinawag mo pa ako sa mabantot kong pangalan. Singko may ass. Tumawa siya. Baliw. Crazed person over voice. Kinabukasan ay nakascarf ako nang pumasok. Balot na balot ang leeg ko para itago ang napakaraming marka na iniwan ni Intoy ko. Langya, yung lalaki yun mukhang vampira. Hindi talaga ako tinigilan hanggat hindi ako umiiyak. Ma'am, bakit po kayo nakascarf? Mainit po ang panahon na. Pagkausap sa akin ni Kuyang Guard. Walang basagan ng trip, kuya. Kanya-kanyang buhay, kaya kanya-kanyang trip. Pagsusungit ko. Pasensya na, ma'am. Napapakamot sa batok na sagot niya. Pasensya? Tapos uulitin nyo na naman dahil akala nyo lahat ng bagay pasensya ang solusyon? Aba, kung pasensya lahat na sasabihin kapag nagkamali, edi sana hindi na nag-alsa na digmaan noong unang panahon. Asik ko. Si ma'am talaga mapagbiro. Lalong umusok ang ilong ko dahil sa sinabi niya. Mapagbiro? Yun din ang tingin niya sa lahat ng effort ko. Kala niya lahat biro. Hindi niya alam na mahal ko talaga siya. Tanda kong gawin lahat para sa kanya pero hindi niya ako sineseryoso dahil akala niya mapagbiro ako. Naluluhan na ako at bago pa mangyari iyon ay nagmarcha na akong papasok sa building. Natigilan ako na makita ko kung sino makakasalubong ko. Kapag sinuswerte ka nga naman, makakasalubong ko ang kabit ng aking Intoy. Taas nung naglakad ako with poise dahil hindi ako papatalo. Chin up, breast out, stomach in, and tsunami walk with ipo-ipo and high tide. Maganda siya pero ako, half beautiful, 1/4 pretty, and pure Diyosa. Kaya wala siyang say sa akin. Napatingin din siya sa direksyon ko kaya tumaas agad ang kilay ko. Nakangiti siya sa akin at parang kandidatong politiko ang pagiging mabait na mukha niya. If I know, recyclable, yung ngiti niya. Parang yung mukha niyang plastic din. Galing kasi sa plastic surgery. Hi, Grace. Bati niya sa akin with all smile. Kita na ang gilagid. Nakasuot siya ng corporate attire at mukhang kagalang-galang. Samantalang ako parang magtatrabahong stripper kaber. Anong hi? Huwag mo ko simulan. I am a legal wife and you're just a jumper. Inarapan ko pa siya. Jumper? Takang tanong niya. Ngumisi ako. Oo, jumper. As in yung nakikikabit ng kuryente nang walang paalam sa tunay na may-ari. In short, kabit, nakikikabit, kumakabit, nakakabit, at kakabit. Umawang ang bibig niya at hindi alam ang sasabihin. See? Natulala ka kasi alam mo nga kung legal at illegal ka. Dugtong ko pa. Hindi mo pag-aari sa third? Anya sa mabait pa ring paraan na lalo kong ikinagigil. Anong hindi? Ining, nadilaan ko na at nakagat at nasipsip na rin. Hindi ka naman siguro sumasalo ng nilawayan na at kung sumasalo ka man, good luck kasi hindi ko siya iuhulog sa'yo.
Doon na tumaas ang kilay niya na ikinatawa ko. Sabi ko na nga ba, nasa bunbunan niya ang sama ng ugali. Unang kita ko pa lang sa kanya sa office ni Intoy ko ay hindi ko na gusto ang presensya niya. Are you insulting me? Mataray niyang tanong. Oh, hindi pa ba halata? Gusto mo? I-inform kita? Tinignan ko siya mula paa hanggang muka gamit ang nakaka-insultong tingin. I-insultuhin kita ha? Pagpapaalam ko sa kanya at nang hindi siya makasagot ay nagpatuloy ako. Mukha kang tunog ng martilyo. What? Tunog ng martilyo? Are you kidding me? Ginawa niya rin ang tingin na ginawa ko sa kanya kanina. That's how I say, pok-pok, in a nice way. I smirk at iniwan siyang nakanganga. Ang slow. Tumuloy ako sa opisina ng Intoy ko habang may dala akong breakfast na ako mismo nagluto. Ika nga, a way to a man's heart is through stomach. Pero joke lang. Napahagikik ako hanggang sa makarating ako sa pinto ng opisina niya. Pasok na lang po kayo, ma'am. Malakas kayo sa akin eh. Napangiti ako lalo na nang makita si Rico na nasa cubicle niya. Meaning, hindi siya nasa sante. I know. Natatawang sagot ko at tuluyan ang pumasok. Pangatlong posisyon. Woman on top. Ang sarap nito. Tungtong sabi ni Fip nang maabutan kong nagbabasa siya habang si Intoy ko ay halatang inis na. Napatingin ako sa cover ng libro ni Fip at napangisi. Good morning, Intoy ko. And bayaw. Sigaw ko habang nakadipa kaya nagulat sila. Napahagikik ako. Stop shouting! Sigaw niya sa akin pabalik. Kaya napasimangot ako. Intoy naman. Uot ko habang naglalakad palapit sa kanya. What the? Intoy? Ang bantot ng endearment na yun? Natatawang sabat ni Fip. Tinaasan ko siya ng kilay. Hindi mabantot yun. Nakuha ko yun sa isang kanta. Siya ang Intoy ko at ako ang inday niya. Saan kanta? Takang tanong ni Bayaw. Nagkatinginan kami ni Bayaw at sabay na humagalpak ng tawa. Samantalang sa Intoy ko ay masamang masama ang tingin sa akin. Naglalaro kami ni Phil sa cellphone namin ng mini Melesha dito sa loob ng opisina ni Intoy ko. Pagkatapos namin kumain ng agahan ay hindi muna ako umalis dahil mamaya pa naman ang ere ko sa trabaho. Samantalang si Intoy ko ay bumalik sa pagtatrabaho. Actually, kanina niya pa kami nataboy ni Phil pero parehong matigas ang ulo namin kaya hindi kami umaalis. Mamatay na ako! Natatawang sigaw ni Phil. Napangisi ako habang tinatadtad ng bala ang karakter niya. Magkalaban kami at ikalawang round na ito. Hindi siya manalo-nalo sa akin. Puro ka lang bayag-bayaw. Mahina ka. Kantsaw ko. Talo na to, bayaw. Sinipa niya ang kamay ko na nagkokontrol sa pagbaril kaya munti ko nang mabitawan ng cellphone. Shit, maduga ka. Tawa ko ng tawa habang binabaril niya akong pabalik. Nakatama lang siya dahil sa nawala ako sa focus. Sinabunutan ko siya dahil sa ginawa niya at napagalpak ako ng tawa nang mamatay ang karakter niya. Para siyang nalugi dahil talo na naman siya. Ano ba naman yan? Di ba ako pinagpawisan? Umiiling-iling pa ako para mas lalo siyang maasar. Isa pa, at sa pagkakataong ito tatalunin na kita. Pagyayabang niya pa rin kahit kanina niya pa iyon sinasabi sa akin. Tumango ako. Sige ba, nang malampasa ulit kita. Iyabang mo? Asik niya kaya binigyan ko siya ng ngising mapang-asar. Magharap kaming naka-engine seat sa couch na nasa gilid ng office. Medyo malayo kay Intoy ko. Nagsimula ulit kami maglaro. Kalmado lang ako dahil kitang-kita ko na ang pagigigil ni Fit. Hindi ako magaling sa larong ito pero mas hindi siya marunong kaysa sa akin kaya lagi siyang talo. Barilin mo! Barilin! Sabi niya habang panay pindot sa screen ng cellphone niya. Iniiwas ko ang karakter ko at nagtago sa bato habang siya panay ang sugod. At nang makita kong wala na yung tataguan ay inilabas ko ulit at sinalubong na siya ng pakikipagbarilan. Natawa ko nang makita na nanlaki ang mga mata niya sa strategy ko. Ay, hindi ako pwedeng mamatay! Sigaw niya. Bigla niya akong dinamba para kunin ang cellphone ko pero iniiwas ko iyon kaya bumagsak siya sa sahig. Halos mamilipit na ako kakatawa dahil ang isip bata niya. Ipinagpatuloy ko ang pagbaril sa kanya para mamatay ang karakter pero dinamba na naman niya ako. Dinaganan niya ako habang tutok siya sa cellphone niya at gumaganti ng pagbaril. Hinihila niya ang braso ko pero nagmatigas ako. Madaya ka? Sigaw ko sa kanya. Walang madaya kapag gustong manalo.
Nakangising sagot niya at pilit na hinihila ang braso ko para makuha ang cellphone. Umiwas ako kaya sabay kaming nahulog sa couch. Nadaganan niya ako pero mas inuna ko ang pagbabantay sa cellphone ko at gumapang palayo sa kanya. Gumugulong na ako, kakatawa, pero itinuloy ko ang pagbaril sa kanya hanggang sa mamatay ang character. Oh, boom, sabog! Kantsaw ko. Bakit hindi ako nananalo sa'yo? Inis niyang sabi at napatili ako nang hinila niya ang paa ko. Sinipa-sipa ko siya. Panalo ko kaya akin na yung libro. Tugon ko. Postahan namin na kung ako mananalo sa laro ay ibibigay niya sa akin ang libro na binabasa niya kanina. Pero kapag siya ang nanalo, ililibre ko siya ng lunch sa loob na 1 linggo. Ayoko nga. Pibi ko kaya yun. Angal niya. Hila-hila niya pa rin ang paa ko. Sinabunutan ko siya dahil sa inis. Maduga ka? Sabi ko. Hoy, yung panty ko nakikita na. Natataranta kong hinila ang dress ko pababa dahil ang ungas ng boboso. Wala naman ako makita. Pangasar niya. Dahil sa inis ko, kinagat ko siya sa pisngi. Sumigaw siya at nabitawan ako kaya mabilis akong tumayo. Nang makita ko ang mukha niyang namumula, ay napahagalpak ako ng tawa. Natigil kami sa ginagawa na makarinig kami ng pagkabasag. Napalingon kami sa pwesto ni Intoy ko. Masamang-masama ang tingin nito at nakakatakot ang anyo habang pinupulot ang bubog ng nameplate nito na nakapatong kanina sa mesa. Mabilis pa sa 4:00 ang tumakbo ko papalapit sa kanya at nawala biglang atensyon ko sa cellphone ko na mabilis na naagaw ni Fit. Ako na, sabi ko at akmang agawin ang mga bubog sa kamay niya na bigla niya akong itulak. Nanlaka mga mata ko nang maramdamang may tumusok sa kamay na naitukod ko para hindi ako tuluyang mapatumba. Napangiwi ako nang makitang may bumaon na bubog doon. Mabilis ko yung ikiniyom para pigilan ang pagdurugo at para hindi na rin niya makita. Get out of here! Biglang sigaw niya. Hindi ako natinag kahit pa para siyang papatay sa sobrang sama ng tingin sa akin. Bullshit! Aalis ka? O ipapakaladkad kita sa mga guard? Huwag na huwag ka nang aapak dito sa opisina ko. Konting respeto naman sa may-ari. Hindi yung dito ka pa tumambay para makapaglandian. Doon na ako natigilan dahil sa mga sinabi niya. Hindi ako nagpahalatang nasaktan sa mga sinabi niya. Walang-wala ang pagbaon ng bubog sa kamay ko sa mga salitang sinabi niya. Mariin kong kinagat ang dila ko habang pinagmamasdan siyang padubog na iniipon ang bubog. Pariin ang pagkakakagat ko para pigilan ang emosyon na lumulukob sa akin. Aba, hindi ako dapat umiyak sa harap niya. Kahit pa para ko sinaksak sa huli niyang salita. Ano pang ginagawa mo? Umalis ka na or I'll fry you! Asik nito. Kahit ayaw ko'y tumayo ako at humakbang palabas ng walang lingon sa kanya. Ayokong makita ang sakit na ibinubugan ng mga mata ko. Wala akong ideya kung bakit galit na galit siya sa akin, di yung wala naman akong ginawang mali.